topic for today, wala pong pumapasok sa mind ko. So I just keep praying, keep praying, keep praying. And lo and behold, nung Thursday evening, ito yung nilagay ni Lord sa mind ko. And guess what? It's very, very fitting. Lalo na sa ating mga galing sa spectacular with almost 2,000 people, doble ng last year. Bakit very important? You rethink your life, you capture what's in your mind. Kasi sayang po yung mga inspiration, information that you learned over the weekend. Okay, if you don't grow that, if you don't nurture that, if you don't intentionally kung anong ilagay mo sa mind mo, your life will still be the same. Nagpa-entertain ka lang nung spectacular. And I know some of you invested so much in flying, in staying in hotels, but I can promise you those are all worth it if you really are willing to rethink your mind, ano mga babaguhin and all. And I hope yung morning ko po today will really help you. Okay? So we have to be serious about, alam mo yun, bakit ko pa iisipin yung mga iisipin ko? Kaya kailangan po talaga, kung ano yung nasa mind mo, iisipin mo yung bago mo po yung gagawin. Okay? So, ang importante, i-guide natin yung thoughts natin. Okay? Sulat niyo po yan. It is important to allow us intentionally na i-guide mo yung thoughts mo. Saan ba napunta ang thoughts mo? Kasi even ngayon, as I'm speaking, some of you, marami nang tumatakbo na yung isip ng kung saan-saan. Tama? So, but I want to encourage you, focus muna. Kasi this might be the turning point in your life, turning point in your work, turning point in your Herbalife career. No? So, you'll never know. Okay? And isa pa po, bakit ito i-guide? Okay? Una, ang greatest gift po. Okay? So, sorry, mamaya na po yan. So, una, it is important to let okay, sorry, nawala ko. So, ang mind po natin is the greatest gift or asset na binigay ni Lord sa atin. The power of our brain. Okay? Una po, ito lang facts kasi important din, but you don't have to write this down. Meron palang 100 billion neurons and 100 trillion thoughts that we process naka-record every second. So can you imagine, ganun ka-powerful ang brain. Kaya wala sa ating magsasabing, ay mahina ako, bobo ako, etc. etc. Forget about that. Kaya again, you have to rethink what you're putting in your head. Kasi yan din yung lalabas sa buhay niyo. Okay? So, the brain is your greatest asset. Ano, para saan din po siya? Okay? It will help you communicate with God. And ito yung big thing for me. God is always thinking about you. Tayo, pag may problema na, nakalimutan ng Panginoon. Tayo, nagso-social media na, nalulo na sa Netflix, sa kakascroll-scroll, nakalimutan ng Panginoon. Tama? So, but you know, 24/7, the Holy Spirit is in your heart if you have really accepted Jesus as your Lord and Savior. Kasi marami sa atin, I believe in God. Pero then, and then what? Okay, so, kung hindi nagmamanifest yung presence ng Panginoon sa buhay mo, believe mo lang in words but not in your life talaga. Kaya that's why I want to encourage you po. Ang mga animals po, they have instincts. They can only, yung kung ano yung the present time, yun lang yung alam ng animals. Hindi po sila mga ibang bagay, no? Okay, but ang humans po, we're gifted with a brain, we have thoughts, okay? So, tandaan nyo, since God created us in His own image and likeness, so, yung pag-iisip ng Panginoon, meron tayo niyan. So, again, that's a way to, again, rethink, no? Hindi malayo ang Panginoon, kasama po natin siya. You have the ability, the capacity, the power, okay? Kung anong meron ang Panginoon. And di ba, God loves us so much, He gave His only begotten Son. Kaya nga, December is not just party-party, but a reminder for us every single day. Kaya nga, dapat Pasko every day to remind us, sobrang love tayo ni Lord. Kasi binigay niya yung kanyang anak, no? He was born, and nung sa Holy Week din, dapat Holy Week is araw-araw para ma-remind tayo na sobrang love tayo ni Lord. Kasi tingnan mo yung mga sacrifices that Jesus has done for us na para maging maayos ang buhay natin. Okay? So always remember that, ha? Never a moment in our life na hindi tayo iniisip ng Panginoon. Kasama po natin siya 24/7. And ako, very intentional ako kasi I tend to be very busy with Herbalife because of my level and my responsibilities worldwide, Asia Pacific, and sa Philippines po. Pero talagang intentional. Lagi kong siyang tinatawag in my thoughts,
Okay? Hindi mo kailangan na, oh, ganito. No. You don't have to go somewhere. Kung where you are, andyan, kasama mo siya parati. So I don't know what your life situation is. Kasama mo siya para. Nagaantay siyang kausapin mo lang siya. Imbis na mag-focus ka doon sa problema mo. So again, rethinking your mind, your thoughts. No, babaguhin. Na imbis na mag-focus ka, niisip mo parati yung problema mo, kaya marami pong nagkaka-acidic, naging acidic, naging tawag nun, hyperacidity sa kakaisip, kakaisip, kakaisip. Okay? Pagod na pagod na. You have to learn to refocus. Saan ka mag-refocus? Sa Panginoon at sa love ni Lord sa'yo at sa mga plans ni Lord sa buhay mo. At lalo na nanggaling ka ng spectacular, wag niyong kalimutan yan. I-save yun ng husto yung emotional, mental experience ninyo in that event. Kasi that is what this event is all about. And when you reach that level na hindi ka na nanghihina, talagang sobrang si Lord mismo magbibigay sa inyo ng mga tao na maging customer nyo at maging distributors nyo at magbibigay. Okay? So basahin lang din natin to ha, kahit hindi ko kayo naririnig ha, kasi masarap din na babasahin ninyo para talaga maisip nyo. Psalm 139:17-18. How precious and weighty also are your thoughts to me, O God. So talagang iniisip na tayo lagi. How vast is the sum of them. Okay, so gaano siya dalas mag-isip sa atin. If I could count them, they would be more in number than the sand. Alam niyo yung buhangin, di ba, sa dagat. O, dami-dami, hindi mo man niya mabilang. So ganun siya ka daming beses nag-isip sa atin. And then tingnan niyo to, when I awoke, when we wake up, I would still be with you. Pero marami po sa atin hindi yan nare-realize. Kasi pagising, hawak mo na si cellphone. So ang Panginoon mo ay si cellphone. Yan ang ina-idol mo, si cellphone. Dapat ang idol mo si Lord. Kaya talagang, ever since I learned all these things, talagang I made sure and intentional. Kasi like for me, very, very tempting na pagising ko, cellphone agad. Kaya, bakit mahalaga si Lord mo nang kausap, may devotion. Kaya nga, sa chat groups that I do, I really include devotion even to my customers, sa mga distributors, para umaga pa lang, maayos na ang pag-iisip. Na kahit in spite of challenges that you have, maayos ng pag-iisip. Wala. Alam nyo, hindi po si Lord, hindi si Lord nabibigay sa inyo problema, yung enemy. But God will never leave you nor forsake you. Okay? You are always in His thoughts. Andyan ang presence nga niya eh. You just have to learn how to invite Him in your life. Very gentleman si Lord. Hindi niya ipipilit ang sarili niya sa iyo. And ito, He gave you thought capacity. Sulat niyo to, He gave you thought capacity to know Him deeply and develop a relationship with Him. Never mind if hindi ka sanay sa English. Alam mo, wag mo nang ilagay sa mind mo habang nagsasalita ko, hindi ako sanay sa English, hindi ako mahirap intindihin. Kung lagi mo yan din nilagay sa isip mo, talagang hindi mo maintindihan. Okay? Si Lord nangungusap sa iyo ngayon. Maiintindihan mo yan. Sabihin mo, thank you, Lord. Kasi anong nilagay ng enemy sa iyo? Hindi mo yan maintindihan. English yan, Bisaya ka, waray ka, whatever. Wala kang pinag-aralan. Yan ang ibubulong sa iyo ng enemy. Okay? So bantayan niyo po, ha? Okay. So God gave you thought capacity to know Him deeply and develop a relationship with Him. Yun ang gusto ng Panginoon, relationship, hindi religion. Ako ay respect kung ano religion niyo. Kaya ako, mahalaga sa akin relationship. And napakaganda, 24/7 kasama ko si Lord. Kasama niyo siya. Okay? Kasi kung ano yung thought life mo, okay? Yan po yung ikaw ngayon, okay? It shape our minds and we have to intentionally put it under control. Ano ba yung nandan sa isip mo, pag-isip mong gulo-gulo na ng isip. Kaya nga, sometimes our people are so confused. And maybe some of you galing sa spectacular. Di mo alam saan ba ko uuna? So, mauunahin ko. Okay? So, gulo na agad, diba? Namumblema na agad. Ano bang unang basics sa Herbalife? Use where talk, use the product, where the button. Okay? Yung button mo kung saan mo, paano pamamaraan mong kumausap ng tao, right? And just talk to people. Just talk. Walang mga kung ano-ano. Okay, sometimes we spend so much time planning, puro planning, wala naman action. Kaya kung pagkausap ko tao, wag nang plano, labas na, talk na. That's it. Kumausap doon sa mga kakilala nyo, etc. And sasamahan ka ni Lord. Yun yung mahalaga. Sasamahan kayo ni Lord. You invite Him, samahan ka.
Okay, and that's what I always do, Lord, samahan mo ko, ikaw magsalita. And even now, hindi po ako, ginagamit lang ni Lord bibig ko. Okay, siya yan gusto talagang ipaano sa inyo kasi lumalabas sa bibig ko, hindi ko na alam. Basta may guide ako, but some of them wala na doon sa sulat ko, right? Okay, so, kasi si Lord talaga nangungusap sa heart mo, sa mind. Kaya, you have the capacity. He gave you that gift, okay, sa brain mo. Kaya, dapat, kasi kung ano po, tandaan nyo, kung ano yung buhay mo ngayon, that is because of a result, the sum total of ano yung mga naisip mo noon. And because dahil naisip mo, affected emotions mo, and kung ano yung nasa emotions mo, yun din yung action mo. Okay? So I hope po nakita nyo yung relationships. And so there are 9 pillars or 9 principles of how can we rethink our mind, no? Pero for today, 3 lang po ang ituturo ko kasi ayoko ng sobrang haba na kayo nga information overload na kayo nung last weekend, di ba? So 3 lang muna yung ibibigay ko today, ha? Kasi alam ko sa inyo, may mga iba pang concerns sa life. Okay. Number 1 po, my thoughts control my life. But ang napakaganda, I can control my thoughts. You can control your thoughts. Pakisabi mo sa sarili mo, yes, kinokontrol ng thoughts ang buhay ko, but I can. Sabi mo sa sarili mo, I can control my thoughts. Kung ano yung ilalaro sa isip ko, I can control that. And ako nararanasan ko po yan na, alam mo yun, minsan nag-start na ako mag-devotion, etc. Alam mo, yung enemy talaga, yung enemy will really bother you. Kaya tinuruan din kami sa church, i-rebuke mo yung spirit of destruction and all, na para makafocus ka sa Panginoon, you're playing worship songs like that. So you're in that environment. Okay, so share ko lang kanina when I woke up, naiyak naman ako. So I started with that, just acknowledging His presence and all. And the praise and worship song was playing na yung Come Holy Spirit fall on me na ganyan ganyan ganyan. So sobrang naiiyak ako kasi parang He made me feel His presence. So magagawin niya din yan sa inyo. Okay? So you don't have to go to a church. I'm not saying don't go to the church. All I'm saying is 24/7 kasama mo ang Panginoon. Kasama mo si Holy Spirit. Kaya nga nandiyan si Holy Spirit, ha? Okay. So ayan po. Proverbs 4 verses 23. Be careful what you think because your thoughts run your life. Tingnan mo, pati yan, nasa Bible pala yan. Kaya nga, if in your life, hindi mo naging part sa buhay mo, ang Bible, ngayon, perhaps sabi ni Lord, at dito mo ako makakausap. Kasi God has 8,108 or 110 promises. And mapapansin nyo yon as you go deeper sa word ng Panginoon. Lahat yon na-apply sa buhay natin. Kasi binigyan niya ng heart and inspiration yung mga sumulat. Okay? So, yan ha. So, from now on, promise mo yan sa sarili mo. Alam niyo, naalala ko si Tinkerbell sa Peter Pan. Lagi niya sinasabi, think good thoughts. Kasi if you always think good thoughts, you'll have a good life. If you always think of miserable stuff, okay, you will have a miserable life. If you think about fearful things, you will always be afraid. If you're always thinking you're discouraged, you will always have a discouraging life. Walang fruitfulness, laging unhappy. Kaya wow, we were given free will by God na you can control your thoughts. Ha? So, yan po. I hope na ano niyo po. And sabi ko nga, sinulat ko yan. You are the sum total of your thoughts. Kung ano buhay mo ngayon. And for example, some of you, you need to lose weight. Okay? Anong iisipin mo ngayon? Hindi yan by accident na nakita mo Herbalife. God designed that. And so, i-value niyo po yan. Kasi hindi lang kayo papaliitin ni Lord. Gagamitin niya kayo. Kasi yung mga taong masyaran nyo, okay, are also people who needs God in their life. Who needs to know ano mga pangako ng Panginoon sa buhay ko. Okay? So tandaan na, your thoughts, ayan nun, in-underline ko, your thoughts run your life. So life, ano ko yun?
Yan po. Life is determined by what you think. Life is determined by what you think. Tingnan nyo if I make sense, ha? So you can choose what you think about. Wala sa inyo magsasabing mahirap, mag-Herbalife, hindi ko kaya. Kakayanin mo kung gugustuhin mo. Kasi pag sinabi mong hindi mo kaya, mahirap, iniinsulto mo ang Panginoon. Tandaan mo, lagi mo sinasabi, I believe in God. So you believe in God, mag-believe ka na kung anong power meron ng Panginoon, kung anong kakayanan meron si Jesus, meron ka. Sabi mo, you believe in God, pero hindi mo naman pinamumuhay. Tapos kung ano nung iniisip mo na, kasi alam mo tendency ng tao, to belittle themselves, to say things na hindi empowering, to say things na hindi makadevelop ng confidence or self-esteem. Always remember this. And I want you to put this in big letters in your notes. You have so much worth kasi anak ka ni Lord. Kalimutan mo na yung mga drama, yung mga nangyari noon. Tapos na yun, wag nyo na yan dalhin ngayon. Okay? It's 2024. Lahat ng excess baggage, lahat ng mga naisip nyo noon na hindi naman nakabuti sa buhay nyo, hindi na bless ang buhay nyo, hindi na buti ang relationship nyo. Okay? Decide ka lang and just wala kang karga dito sa 2024. Kasi alam mo minsan, kaya ka nag-gain ng weight, okay, for the customers. Marami kang dala noon, stress. Stress eating. Alam mo na may stress eating ka. So anong pwede mong gawin ngayon na makontrol mo yung thought mo na hindi ka ma-stress para hindi ka na ulit mag-gain ng weight? Huwag niyo po sayangin ng products na off on, ha? You decide because you want a great life ahead of you. Gusto niyo malakaran yung purpose ni Lord sa buhay ninyo. And alam ko, hindi ito by accident. You're there listening and nadala kayo sa Herbalife, yung mga taong wala dito na nandyan sa NC nyo, hindi yan by accident. Ililid kayo ni Lord, paano nyo tulungan yan. Kaya nga ngayon din, ang ano ko din talaga, pag nasa NC, tinitingnan ko yung mga tao, di ba? And some of them, they don't want us to keep talking to them. We respect that. Pero pag merong iba na, yung mukha, makikita mo yung mukha, binibigyan ka ng gift of discerning ng Panginoon. Yung pala kailangan niya ng prayer. Something like that. So sobrang doon ako super blessed. Okay? So again you can choose what you think about. Okay? So ito po, one big question na you can, kasi you can choose what you think about. So ito, every time meron magpapasok sa mind mo na sa tingin mo hindi maganda, ito yung tanong mo sa sarili mo lagi. Do I really want to think about this right now? Yan, dala-dala nyo yan everyday 24/7. Kailan ko ba isipin yan ngayon? Kailan ko ba i-worry ngayon yan? And I can promise you it will really change a whole lot of things for you. I'll give an example. After spec po, sobrang daming learnings. Marami akong gustong i-refine sa Why Herbalife slides para po any of you na nasa Herbalife, kaya mo siyang i-deliver yung slides ng Why Herbalife. Hindi kailangan si upline mo, si President's Team ang mag-Why Herbalife, na ikaw mismo kaya mo. So, kasi nilagay ni Lord sa heart ko yun para nga mag-grow po tayo. Okay, so yun, and then yung preparation ko for this, for today, and yung mga activities ko, at saka mga taong kausapin ko, kasi malaki kaya organization ko. But you know what? I decided I will think one at a time. Kaya hindi ako ngarag. And of course, I involve God in all these things. So sobrang chill. Hindi ngarag. Kasi pag magulo na ang isip, iniisip mo pa lang yung gagawin mo, tapos laging-lagi nasa mind mo, paano ka pa maka-function? Paano ka pa makaisip ng mabuti? Kaya wag niyo po suluhin yung ginagawa niyo araw-araw. Isama niyo si Lord. And ako, I always tell Him, Lord, parang, alam mo, si Lord, kaibigan mo, friend mo, papa natin. Lord, Herbalife business mo ito. Okay, anong uunahin ko? Ganun lang ako, and then I just keep quiet, and then all of a sudden, may lalabas na ng mga idea. So susulat ko na yung when I sleep, so siya ang kausap mo sa gabi, siya din ang last na kausap mo. Tapos i-pray nyo yung mga anak nyo. Kung sino yung gusto nyong i-pray nyo. Okay? Kung ano yung, ito po, kung ano yung ugali na gusto nyo sa anak nyo, i-thank you nyo na si Lord.
Claim it. And then kung meron kang project, like ako nga, yung itong before this week was finished. So, alam niya yung yung mga gusto kong gawin. Kasi nilagay naman niya sa heart ko, hindi ko basta inisip lang yun, 'di ba? Kasi nga God also communicates with our mind and our heart. So, pagising may answer na. Meron nang alam mo yun, may mga lumalabas na ideas. So, sulat lang ako, sulat lang sa notes. Ganun. Tapos ito na, nagpa-final na ako, Lord. Okay. So, siya talaga kausap ko. Kausapin niyo siya. Hindi niyo siya kinakausap kaya nahirapan kayo. Galing-galing niyo kasi. Okay, magmagaling. Alam niyo, walang magaling, walang Panginoon. I will never be who I am if wala ang Holy Spirit sa kasama ko 24/7. So what a gift we have. Kakalimutan natin, di ba? So do I really want to think about this right now? May papasok sa mind mo. May worried ka sa parents mo, sa kapatid mo, whatever. Ask yourself, do I really want to think about this right now, Lord? Lord, anong gusto mong, siya mag-lead sa'yo, anong gagawin mo araw-araw, ha? Kaya nga in Herbalife, you are also taught time management. Okay, important. What's important? Kaya po, I really want you, encourage you na umattend ng focus group. Kasi these are some things that you can focus on. Pag medyo ngarag ka na, may mga hindi magandang iniisip ka, kaya di pumasok ka sa focus group, pumunta ka sa HN group. Okay? And sulat niyo po ito. I brought out initiate ni Joy Barte, then I tried to add some things, yung growth challenge. Okay, growth challenge na checklist. So mag-ano kayo sa mga distributors ng mga kilala niyo, mga president's team niyo, meron na po yan, yung mga tab teams. Okay? Okay, so ito pong series natin, it will really guide you, no? Kaya alam mo yun na halimbawa, parang you're feeling worried. Kasi alam niyo nagtatanim sa inyo niyan, ang enemy. Gusto niya ikaw mag-worry, maging complainer, magkaroon ng fear, magalit, mag-blame, mag-unforgiveness, mga unforgiveness na yan, at mai-irritate, yan. Galing po yan sa enemy. So ngayon, tatanungin mo ang sarili mo, is it really worth it to think about these things right now? Yung taong nagpapagalit sa iyo, etc., etc. Because you can refocus. Di ba galit ka sa isang tao, tapos nanggigigil ka na. Shift po kayo. Isipin mo, ano yung magandang bagay na ginawa ng tao sa iyo. Di ba husband mo, ba't ka na in love sa husband mo? Ay, minsan, this week may kausap ako, na galit siya, ganyan na, kasi mangot, galit na galit siya sa asawa niya. Sabi ko, yun yung decision mo to rethink. Imbis na magalit ka, shift ka, isipin mo ano yung mga good things ng asawa mo. Ano yung reason why na in love ka sa kanya at nagpakasal ka sa kanya. Doon ka mag-focus. I can promise you, everything will change. Ito din po, sobrang because of social media, no? Tayo, Philippines, is one of the countries with the most heavy users of social media. And unfortunately, hindi lahat in a good way. Okay? Isa pa, Netflix, no? TV programs, telenovela. Why do you allow yourself to put all these things in your head? Hindi mo na-realize, affected ka na sa pamumuhay mo, sa pagsasalita mo. See? Kasi hindi mo na-realize, yan na rin yung, alam mo yun, alam ba, nanonood ka ng movie, tas umiiyak ka. Yung iniiyak mo, was it worth it? So do you really have to feel that way right now? Alam mo yung ganon? Para saan yun? Makatulong ba sa buhay mo yun? Yun ang gusto kong iparealize sa inyo. Kaya ako, I thank God, kahit na lumaki ako mahirap, wala kaming TV, masarap pala walang TV. Kaya hindi po ako sanay manood ng TV. Kaya, blessing pala yun. Alright? Tapos news, ako siguro pinakahuling malaman ng news. But doesn't matter. Okay? Kasi talagang without you realizing it, they're really influencing you, and most of them pa in a negative way. Okay?
So, ano po, lagi natin sinasabi, be open-minded. Yeah, be open-minded, pero it does, but you have to filter. Kaya laging kasama ang Panginoon. Bakit? Kasi si Lord magbibigay sa inyo ng wisdom. Ito ba, i-receive ko ba tong information na to? Okay? Kaya yun nga, I wanna encourage you, stick to this community. Okay? Okay, so, kaya be more intentional po, ha? Sabi natin, yun nga yung, we're working on polluting our minds. So, but you have that capacity na to do that. Good things lang papasok niyo sa mind mula ngayon. So, be very intentional. Yeah. So ngayon alam niyo na ha na you can really control your mind, control your thoughts para you control your life. Number 2 po, wait lang po ha. Any change I want in my life must start in your mind. Tandaan niyo lahat. Ikaw talaga intentionally maglagay kung anong gusto mong ilagay diyan. All right? And before I read po Romans 12:2, nilagay ko na lang siya agad. But before that po, please write this down. Okay? You do not start by changing your behavior. Yun bang babaguhin mo agad ang ugali mo. Okay? You cannot change that kung hindi mo nabago yung thoughts mo. Ulitin ko ha. Nakalagay dyan, any change I want in my life must start in your mind. Kasi meron kang gustong baguhin sa sarili mo. Hindi mo yun mabago at nasasabi mo lang na basta, sige, magpapayat na ako. For example lang. It does not start with changing that behavior. Sige, ayusin ko na yung pagkain ko. Sige, mula ngayon, ganyan, ganyan, ganyan. Pag doon ka nag-start, hindi po kayo magtatagal. Kasi inuuna mo yung behavior, nagbe-behavior change ka na wala pa, hindi pa na ano sa mind mo kung bakit mo siya gagawin. Kaya we've taught our distributors, start muna, and I know for some of you whom I've worked with, ano interview ko sa inyo? Bakit mahalaga sa iyo pumayat or maging healthy? And I go through 7 levels. Okay? Pero pag nakita ko na talagang strong na yung why mo, kasi kailangan strong ang why mo. So nandito muna yan sa mind. Then madali na lang mag-program. And then the other question I would always ask is, okay, alam mo yung reason why ka tumaba. Ano ang pwedeng gawin para ma-avoid at hindi na mangyari ulit yung ganito, ganyan, ganyan. Again, what did I do? Ano yung conversation na yun? Always start with the mind, with the thoughts. Kasi pag okay na to, madali na lang si program. And that's why you need to stick to this community. Tapos may close group na for distributors and customers. Bawal lang magbenta po doon. Kasi nung minsan may nagbenta, ay tinanggal ko po. Benta ng ukay-ukay na add sa close group, ay sorry naman po. So if you want to be part of that, okay, so just people na nasa organization. Okay? So yun po. Then isa pa po, tandaan na lahat sa mind. Okay, so Romans 12 verses 2. Do not conform yourselves to the standards of this world. Kasi nga grabe din si social media, di ba? But let God transform you inwardly sa loob mo na by a complete change of your mind. So lagi pong sa mind nagmumula. Marami sa inyo, you don't like what you're seeing in your life today. Hindi po yan agad na, sige, maganito na ako, ganyan. No. Sa mind mo muna, bakit mahalaga sa'yo na babaguhin mo? And so on and so forth. And tandaan nyo lang ha, hindi natin trabaho magbago ng tao. Trabaho ni Lord yan. Kaya i-surrender mo sa Panginoon lahat. Ako, sinusurrender ko mga anak ko sa Kanya. Lord, mga anak mo din yan, ikaw bahala. Lord, thank you, Lord. They're saved, Lord. Thank you, Lord. Nilalakaran nilang purpose sa buhay nila. Lord, thank you, Lord, they're healthy. Ganon lagi. Wala na yung, walang ganyan. Wala na po akong ganyan. Okay? So, pag may magpagalit, Lord, i-bless mo po siya. Something like that. Okay? Puro good. Kasi yun din tinatanim mo sa buhay mo, ha?
So I hope po you get something from my sharing. Kasi yan, kaya that's why my life has been so blessed. Okay, ito po. Okay. Matthew 5 verses 8. You're blessed when you get your inside world, which is your mind and your heart, put right. Then you can see God in the outside world. Ulitin ko, you're blessed when you get your inside world. Strong si mind mo, di ba? Your mind and your heart is put right. Then you can see God in the outside world. Alam nyo, that's why, for me, I start my day with Him and I end my day with Him. And every day, when I wake up, pasalamat, right? You honor, you worship. And then I also say, Lord, forgive me and remind me kung meron pa akong nagawa na hindi pleasing to your eyes, ganyan. And then sa evening, ganun din ginagawa. Okay? Number 3 po, I can change how I feel by changing how I think. Okay? I can change how I feel by changing how I think. Now, tingnan nyo ha. Yung, kunyari, may galit ka sa isang tao. Siyempre, kaya ka nagalit sa emotions mo kasi sa mind mo, hindi maganda yung nasa mind mo about the person, about sa ginawa niya sa iyo. Na parang grabe, kung alam mo lang, mother, grabe. Ay, hindi ko na po kailangan malaman. Alam po ni Lord yan. Even po, before that happen, alam na ni Lord na mangyayari yan. Ang inaantay niya, sasandal ka ba sa Kanya? Maniniwala ka ba? Magtatrust ka ba sa Kanya? Kaya ikaw magde-decide. Kaya napakahalaga po ito. Kaya every morning, ito declaration namin tinuro sa church. I have the mind of Christ. Declare niyo yun, I have the mind of Christ. Okay? So, alam niyo, I can promise you, madaling mag-Herbalife. Pag ganyan ang, ang, yung, like, who I am today na talagang sobrang love si Lord and all. You just have to seek Him. Grabe siya. Talagang i-embrace ka niya. You have to seek Him eh. Pero kung ayaw mo naman siya sa buhay mo, hindi din siya magpipresent pa. Yung presence ng Holy Spirit. Okay? Kaya whatever it is that you have desire mo sa heart mo, God will grant that. Basta siya din ang unahin mo. Gusto mong pumayat, gusto mong maging healthy, and maybe someday, like some of you, you're doing this part-time. Okay? Alam niyo, part-time, full-time, for me, doesn't matter. It's ilang oras bang binibigay mo. Yun lang naman yun. Okay? Kasi whatever, even if you're working, mga tao din yung kaharap mo, tama po. Mga tao na yan nangangailangan ng health, to be healthy. Yung mga tao na yan may mga kilala na gustong mag-earn part-time. So it doesn't matter part-time, full-time. Ang mahalaga, seryoso ka ba? Consistent ka ba araw-araw? Kaya yung sasabihin mo sa mind mo na busy ako. Alam mo yun, galing ka na sa spectacular tapos nandun pa rin busy ako, yung anak ko, yung apo ko, yung nanay, tatay ko. Oh, yes, meron kang aalagaan. But it doesn't stop you from talking. Kasi merong cellphone, merong computer, mag-email ka doon sa friend mo, whatever. Kahit ako, God will show it to you. And kung meron man kayong may sakit sa family, i-declare nyo, i-lay hands nyo, Lord, thank you, Lord. Magaling na si ganito. Pero pag nag-thank you ka, huwag ka na mag-worry. See, nasa mind pa din yon para mabago yung ano. Kaya iingatan nyo anong meron sa bahay nyo. Okay? So, kaya, ito pa po. Kaya yung emotions, iingatan nyo yan. Kaya una muna dito sa mind, ha? Okay. Kahit po yung nanonood ka, alam mo yun nga, nanonood ka, may pinapanood kang movie, either it's okay na entertain ka, pero affected emotions mo dyan eh. And I know online there are also mga pornography, etc.
mag-ingat po kayo. You want a blessed life, you stop doing those things. Okay? I don't know why I said that. Biglang pumasok sa mind ko. Okay? So, yun. Kaya, kailangan nyo lang mag-refocus sa buhay na gusto nyo. So, you repeat after me, I will change how I feel by changing how I think. I will change how I feel by changing how I think. Okay? So Psalm 42 verses 6. David, my heart is, sabi niya, sabi ni David, my heart is breaking and so I turn my thoughts to Him. So basta takbo lang kay Lord. Hindi ka naman kailangan tumakbo, nandiyan naman siya, kasama mo siya 24/7, the Holy Spirit. Siya dapat best friend mo, hindi si cellphone mo. Hindi kung sino-sinong tao. Kaya like, alam nyo, na-develop ko po yung life na I don't have to depend on anyone. I will only depend on God. May concerns ako, na kay Lord agad. Kaya hindi ko dinadala. Yun po yung ugaliin natin, ha? Okay. So, ito pong, my heart is breaking and so I turn my thoughts to Him. Yung I turn, it's a choice that you need to do to have focus sa Kanya. It's a choice, okay? And then Jonah 2 verses 7. When I had lost all hope, I turned my thoughts once more to the Lord. So, ulit. Okay? So, alam nyo yung mga ganyan na you're losing hope, you're discouraged, yung mga ganyan. Those are emotions galing sa enemy. So, lagi ko yung sinasabi sa mga kasama. Sinong gusto mong kasama? Si Lord or yung enemy, yung demonyo? Lahat yan, nandyan yan eh. Mamimili ako sinong gusto mong kasama. Kasi once you entertain hopelessness, yung lagi kang fearful, worried ka, you're complaining, you're angry, hindi ka maka-forgive, you're opening more doors sa buhay mo nang hindi maganda. But if you choose na mga thoughts, how much God loves you, yung abundant life that He has ahead of you in all areas of your life, pag yun lagi, hindi makapasok ang enemy. And lagi mong kausap si Holy Spirit 24/7, hindi makapasok ang enemy. Okay? So, ito tandaan ha. Kung ano yung nasa mind, yun yung naging emotions mo. And then that's what you act. Kaya kung magulo ang isip mo, hindi mo rin maintindihan saan mo ba ilalagay sarili mo. Okay? And then, yun, minsan paralyzed ka, hindi ka man anong gagawin. Wala kang magawa. Okay? That's still an action. Wala kang ginawa. Yun yung kalalabasan eh. Okay? Kaya kailangan laging, alam mo yun, yung God really gave us a choice. Ano bang kailangan meron ka sa mind mo? Pero umaga pa lang sobrang wow. And then, ano din ang sa mind mo? Expect ka ng miracle every day sa buhay mo. Kasi talaga magbibigay siya kung mag-expect. Okay? And I'm sure many of you, marami po kayong prayer request. Huwag na kayo mag-pray na bibingin na ang Panginoon. Alam na niya anong problema mo. Mag-thank you ka na lang. I-worship mo na lang siya. I-honor mo siya. At start reading the Bible if you have not really done that as a habit. Wala din naman akong ganyan nung nag-start ako sa Herbalife eh. Alam niyo, there was a certain time in my life, andun na ako sa certain level of success, but I felt very broken. Hindi nyo lang alam. But when I really, kasi Catholic naman din ako, but when I really met the Lord and really understood, sobrang ano pala siya, grabe. And hindi nyo po ma-comprehend gano'n niya tayo kamahal. And you will just have to experience that the way I'm experiencing it. Kaya very excited ako sa magiging buhay nyo, full of blessings, full of fruits, kung nasa Herbalife kayo na ginagawa mo ang Herbalife. Kasi tingnan nyo,
Busy-busy si mother, bakit meron pa rin akong bagong tao? Meron siyang binibigay. Things like that. Okay? Kaya wala pa akong inarte. I think some of you saw that picture last Saturday kasi binigyan ako ng permit na I can do wellness sa Legazpi Park. But I cannot do it every day. Okay? But ano, I don't need to have a lot of numbers. Ang mahalaga sa akin, nakausap ko. Kasi napansin nyo, kami tayong wellness, dami, kapal na. Wala na. Iti-text mo, di rin naman sumasagot. So I don't go for those numbers. I go for yung quality na nakakausap mo, na eye to eye mo. All right. So I think that's what I want, what that's God wants me to share sa inyo. Okay? So maraming salamat. But alam nyo, before we finish this session, let's lang po pray, ha? Pray tayo, ha? So Lord, dito na siya kanina pa. So Lord, maraming salamat for your presence in our midst. Lord, salamat na lahat ng mga pinaparealize nyo sa amin this morning. Lord, and Lord, forgive me for my sins. And Lord, for those of you po, talagang you've never acknowledged God, Jesus as your Lord and Savior. Ito din po, isa ulo, isa puso natin, ha Lord. Uh, mula ngayon, I want you to be the manager of my life. I want to surrender everything to you. Teach me how I can get closer to you, O Lord. I-lead mo ako ng yung mga kailangan kong basahin, sa mga devotion, etc. O Lord, ikaw po ang mangunguna sa buhay ko, O Lord. Hindi ang Herbalife ko, hindi ang trabaho ko, O Lord, kung hindi ikaw, O Lord, para maging maayos lahat. And I know one day, gusto mo, Lord, ako gamitin to glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, yon.